Magandang hapon po mga idol, narito po ako sa Lingsad, Hernani, Eastern Samar. Narito po ako sa isang napakalawak na palayan na ganda pong tingnan. Mga bagong tubo po. Ayan o, siguro mga ilang ektarya po yan hanggang doon sa kaduluduluhan. Hanggang dito sa likod. Napakalawak po niyan mga idol. Kaya talagang dapat pong pasalamatan ang mga magsasaka dahil po sa sakripisyo ng mga magsasaka para po makakain ang alinmang bansa sa mundo, kasi pang buong mundo naman po ang mga magsasaka. Dahil sa kung hindi po sa magsasaka ay wala pong makakain ang kahit sa ang pinakamayamang bansa sa buong mundo. Ang magsasaka po kasi ang nagtatanim ng palay, magsasaka din ang nagtatanim ng mga root crops kagaya ng kasaba, kamuti, kamuting kahoy, mga prutas kagaya ng magsasaka din nagtatanim ng prutas, langka, mangga, mga grapes, mansanas. Magsasaka din po ang nag-aalaga ng mga hayop kagaya po ng kalabaw, kambing, baka, manok, baboy. Di po ba mga guys? Kaya po dapat po talagang mga gulay din po kagaya po ng ampalaya, talong, kalabasa. Magsasaka din po, kaya marami po talagang itutulong ang magsasaka sa buhay po ng kahit saang bansa sa mundo. Kaya po dapat po natin huwag kalilimutan, lalo na po sa pamahalaan, na tulungan po, suportahan po talaga ang magsasaka. Huwag naman po sanang mura ang bili, kasi po ang hirap lang po ganito po sa pagtatanim. Dahil ako po nagtatanim din po ako ng palay doon po sa isang vlog ko, nandoon po ako nagtatanim. Mahirap po talaga, lublob kayo sa putikan, pagkatapos mura lang ang bili ng palay, ng mga gulay. Huwag naman po sana, dapat ang gobyerno marunong din naman pong mahabag at maawa sa kalagayan po ng mga magsasaka. Dahil kung hindi po naman sa magsasaka ay ano nga po talaga ang kakainin ng mga bansa sa buong mundo? Di po ba kahit po mayayaman pa yung mga bansa na inianin ng pera, kung wala namang mabibiling pagkain, di naman makakain yung pera. Di po ba mga idol? Kaya sana po pansinin po talaga ang kalagayan ng mga magsasaka, bigyan ng halaga kung kinakailangan, tsaka bigyan din ng ayuda kung kinakailangan, para kagaya nitong nagtatanim ng palay, kaysa sa aangkat pa tayo ng bigas sa ibang bansa na nung panahon nung mga una ay tayo po talagang pinakamalakas na nag-i-export ng bigas sa ibang bansa. Ngayon tayo naman po ang kumukuha ng bigas sa ibang bansa, baliktad na po. Kaya sana po yung magsasaka ay pasalamatan po natin, dahil ang magsasaka po ang buhay na bayani at mga dakila po sa ating bansa. Sa ganito po kasing lugar, tahimik, ayan, ganda rito. May mga bahay na nakapalibot, ayan, dito sa gitna ng palay, ayan, meron po mga idol. Ayan. Tapos doon po sa unahan, meron pa pong nagtatanim, kasi meron pa pong traktor akong naririnig, traktor pa po doon, kasi tag-ulan pa po ngayon dito. Pag nagtanim ka ngayon makapagtanim ka ngayon ng January, mga April, makakakuha ka na, kasi itong palayang ito, mga 3 buwan lang ito, naani na po ito. Kagaya po ng tinanim namin doon December, mga katapusan po ng March kuha na. Ito posible mga April, ani na po ito. Tingnan nyo naman po ang lawak, ilang ektarya yan hanggang doon. Hindi nabibili ng bigas yung mga taga rito, di po ba mga idol? Tsaka maraming ibon, nakakatuwa tingnan. Andyan, ayan, puputi, naglalakad, nanginginain din po sila. Yun lang po mga idol, at comments po kayo, like, share, at pakisubscribe din naman po kung maaari po sana, kung anong masasabi nyo po sa buhay magsasaka. Kung pabor po ba kayo, dapat pong tulungan, dapat pasalamatan, dapat arugain ang mga magsasaka, dahil sila po ang, sabi nga ang magsasaka po ang balikat ng pamahalaan kahit sa ang panig ng mundo. Kung sang-ayon kayo, subscribe na lang po kayo at comment nyo lang po mga idol. Magandang hapon po sa inyo lahat.